Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Kai Sotto, ginulat ang Australia. Let's go. Gilas! Dahil kahit saan siya magpunta, ay merong mga Boomers players na nakaabang sa kanya. In other words, dadaan muna si Kai Sotto sa mga Australian players bago siya makapasok sa NBA. At sa unang laro pa lang ni Kai Sotto sa kanyang second season sa Japan B-League, ay makakatapat na niya ang isa sa mga key players ng Australian team na naglaro fresh from the World Cup na si Nick Kay. Pero mukhang mismatch ang tapatang Kai Sotto at Nick Kay sa kanilang laro ngayong Sabado between Hiroshima Dragonflies at Shimane Susano Magic. Mismatch sa height in favor of Kai Sotto, pati sa skills, pero mismatch naman in terms of strength and power, at pati sa speed and quickness in favor of Nick Kay. Ang tanong, sino kaya ang mananalo? Ang skills at height ni Kai Sotto or ang speed and quickness ni Nick Kay? Well, yan ang ating abangan ngayong Sabado sa pinakaunang preseason game ni Kai Sotto sa Japan B-League. At sa lahat ng mga Kai Sotto fans, buhay na buhay pa ang NBA dream ni Kai Sotto. Nung una kasi, ay ang daan na tinahak ng mga handlers ni Kai Sotto ay ang daan ng mga katulad ni na LeBron James o Kobe Bryant na drafted at a very young age. Pero talagang hindi pa kaya sa maturity ng katawan ni Kai Sotto. Iba kasi ang katawan ng mga Pinoy compared sa mga Americans or sa mga Europeans. So ngayon, ang tinatahak ni Kai Sotto ay ang daan na tinatahak ng mga ordinary NBA prospects na kung saan nagpapagaling muna at hinihintay ang tamang edad bago makapasok sa NBA. The norm in the NBA ay 22 to 23 years old na ang mga players na nagpapadraft. And Kai Sotto is only 21 years old at meron ng maraming NBA teams na interesado sa kanyang kakaibang height and skills. At mas mainam sana kung makakasali si Kai Sotto sa Asian Games dahil ito ang opportunity na mapatunayan niya muna sa buong Asia na siya ang best player. And speaking of Gilas, ay nagkaroon ng joint practice ang Gilas Men and Women sa Field Sports Arena na kung saan open ito to the public. Samantala, ang NBA board ay nagtakda ng bagong participation policy. Kailangang pangasiwaan ng mga koponan ang kanilang mga rosters upang tiyakin na isang star player lamang ang hindi magagamit per game at the most. Kumilos ang NBA nitong Huwebes para tiyakin na maglalaro ang kanilang mga star players sa mas maraming mga laro, lalo na sa mga laban na televised nationally at sa mga torneo sa loob ng season na idinagdag ngayong taon. Inaprubahan ng Board of Directors ng Liga ang bagong patakaran sa pakikilahok ng mga manlalaro na magiging epektibo para sa darating na season. Papalit sa dating patakaran ng pagpapahinga ng mga players na ipinatupad bago ang season 2017-18. Ang mga bagong patakaran ay pangunahing nakatuon sa mga star players, mga players na naging all-star o kasama sa all-NBA teams sa nakaraang 3 seasons. At mayroong 50 players na pumapasok sa star category. It is a shared view by everyone in the league. It's not just coming from the league office. I think whether it's our team, our players association,
individual players, I think there's an acknowledgement across the league that we need to return to that principle that this is an 82-game league. I think that's a statement of principle that if you're a healthy player in this league, the expectation is that you're going to play. Yan ang sabi ng NBA Commissioner na si Adam Silver. Ang mas maraming partisipasyon ng mga players ay isang pangunahing prioridad para kay Adam Silver habang tinitingnan ng liga ang isang bagong kasunduan sa media rights. Ang kasalukuyang kasunduan ay magtatapos sa 2025. Kailangang pangasiwaan ng mga koponan ang kanilang mga roosters upang tiyakin na isang star player lamang ang hindi magagamit bawat laro. What we've tried to do as the league office is work through all the different issues, recognizing the genuine concern from fans and of course the media that's paying for the opportunity to broadcast those games. Yan ay sabi ni Adam Silver. At ang liga ay merong kakayahan na magbigay ng mga penalty sa mga koponan na lumalabag sa patakaran sa pamamagitan ng pagmulta sa kanila ng $100,000 para sa unang paglabag, $250,000 para sa pangalawa, at bawat sunod-sunod na paglabag ay tataas pa hanggang $1 million. The NBA also wants teams to maintain a balance between the number of one-game absences a star player has at home and on the road, as well as refrain from any long-term shutdowns kung saan ang star player ay hindi maglalaro ng maraming games. Papayagan ng liga ang mga koponan na magpasa ng mga written requests in advance para sa mga older players sa back-to-back games. Ito ay para lamang sa isang maliit na grupo ng mga star players na nasa 35 years old o mas matanda pa sa simula ng season o nakapaglaro na ng higit sa 34,000 regular season minutes o 1,000 games sa kanilang karera. At kasama dito sina LeBron James, Kevin Durant at Stephen Curry. The Players Association was very much a part of it. We had extensive discussions with them and then with individual groups of players, particularly the veterans in the league, about how they thought we should be approaching it. At yan ang sabi ni Adam Silver. At ang mga koponan ay pwedeng magpasa ng iba't ibang mga kahilingan upang hindi maglaro ang mga players for a particular game, kabilang ang mga personal na dahilan, mga injuries ng players, at mga pagbabago ng mga plano sa pagtatapos ng season. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.